Hi, this is me, Mark. So, welcome ulit sa aking Mark Production page. So, for today's episode is dito naman tayo sa DUF na robotic arm. Nung nakaraan, pinag-usapan natin ang 6 DUF na arm na joystick controlled. Ngayon naman, meron tayo dito ang 4 DUF na robotic arm na naka-install sa ating Bluetooth car. So, combination siya ng Bluetooth car tsaka robotic arm. So, runs with Arduino Uno. Then, meron tayo ditong sensor shield at itong nagpa-flash is Bluetooth module. So, ibibigay ko na lang sa inyo yung wiring diagram sa link sa baba, sa description below, or ipa-flash lang namin yung picture na connection diagram. So, ayan, meron na tayo ditong robotic arm sa harap natin. So, of course, una-una, lagyan natin siya ng battery dito sa likod. Ayan. 18650 na rechargeable. So, meron siyang on and off switch para dito. At, of course, importante itong, yan, yung ginamit natin sa robotic arm. So, since malakas din kumain to ng, so, para hindi masira yung servo motor, kailangan nito natin ng external na power supply. So, kailangan, pag gagamit tayo ng sensor shield, naka-disable yung kanyang dito sa malapit sa may power button. Pakita ko sa inyo. Ayan, yung parang pin dyan. Yung sa katabi niyan. So, yun, papakita ko na lang kung saan dyan. Basta dun sa may tabi ng lalagyan ng external na power supply. So, kailangan naka-disable siya para yung ma-separate niya yung power galing baba papuntang Arduino. So, kumbaga, pag pumasok tayo ng power supply dito, is hindi yun papasok papuntang Arduino. Dito yan sa lahat ng component ipa-power. Yung kukunin lang niya is yung data galing sa Arduino kapag yung program mismo. Ngayon, meron na tayong robotic arm. Hindi nakasalpak na rin yung hindi pa natin sinasalpak yung ating i-program na natin yung ating robotic na 4DOF na arm. So, ayan. Meron tayong IDE dito. Ayan. So, meron na akong save na code dyan. So, bibigay ko na lang din yung mismong niya. Ayan. Ayan. Okay na. So, importante kapag nagpo-program tayo is nakatanggal yung ating Bluetooth module ito. So, kapag hindi naka-sensor shield tayo, kung naka-jumper wire tayo, dapat tanggalin natin yung RX niya at TX niya para pumasok yung code. So, tanggalin muna natin, then ipasok natin yung code. Ayan. Ayan, uploading na. Hintayin na lang natin na magano siya. Okay. Nga pala, hindi siya connected. Ilipat natin sa kung saan siya nakapuntang COM. Ayan, COM4. So, COM7 yung ngayon. Ayan. Kanina kasi COM7. Kailangan tama yung port na pagsasalpakan natin. Ayan. Okay na. So, yan. So, may application nga pala to. So, ginawa namin siya ng application. Since IoT siya, hindi siya joystick controlled. Ayan. Yan. Okay na. Pasensya na guys sa aking. Then yan. Pwede natin ibalik yung Bluetooth module since itong sensor shield, ang kagandahan nito is plug and play lang siya. Pag sa jumper wire, mas hassle pa yan. Ayan. So nga pala, pag maglalagay tayo sa Bluetooth module, RX to TX and TX to RX. So, hindi siya RX to RX. So, baliktaran. Yung kanyang So, nakalagay yung sa code is TX at sa digital pin natin ay TX ay 8. So, ilalagay natin ngayon yung TX sa mismong
9. So, baliktaran yung dalawa. So, since wala naman tayong, hindi siya nakalagay sa digital pin, in-specify ko na sa mismong TXRX ng mismong Arduino or sensor shield. Ayan. So, saksak na natin yung power supply. Tingnan nyo kung ano mangyayari dito sa ARM. Okay, ilagay ito nung ano. Paringgan nyo yung ano mangyayari. Ayan. Nilagay ko yung microphone dito. Ayun. So, ayan. Gumalaw na yung ating servo. Kung nakita niyo yung paggalaw niya, or narinig niyo yung ano niya. So, ayan. Kailangan natin ngayon ng application. So, ayan. Ito nga pala yung application na tinutukoy ko. Ayan. Yung ano niya, nakikita yung forward, open, and then close. So, kukonect na natin mismo yung ating robotic arm na 4DOF dito. Kukonect natin. So, yan, ganito gamitin yung ating application pag gagamitin natin yung ating 4DOF na robotic arm. So, yan. Dito sa infotainment system natin, yan, meron tayong open, close, forward, then backward, and then up and down. So, yan, scan lang natin mismo to. Yan. So, Bluetooth niya is 8C06. So, nakasave na dito. Kukonect na lang siya. So, kailangan magpakita na connected yung sa baba, itong green. So, yan. Pag tapos na, ito mag-connect. So, ayan, connected na yung ating, sa ating, So, magpapakita dito na connected na. Ayan. Try natin kontrolin. Okay. Right natin. Okay. Forward natin. Okay. Then, up. Down natin. So, minsan nalalag yung kanyang Tingnan natin yung bubuka yung gripper niya. Ito. Ito mismo. Ayan. Yan. Umangat na siya. Yan. Forward yan. Yan. Then, try natin. Backward. Baba. Taas. Forward. Then, yan. Okay. Ayan. Naglalag siya kasi nga, madaming hinahandle niyang pero, nagana naman siya. Baba natin. Yun. Try natin i-buksan yung gripper niya. Yan. Open natin yung gripper. Ay, nagko-close na siya ng konti. Dahan-dahan yung niya. Yan. Forward. Yan. Up. Yan. Yan. Unti-unti siyang nag-ano yung niya. Yan. Taas.
Taas yan. Left, right. Okay. So, yun lang yung paano gawin ang IoT-based na robotic na arm na 4DUF. So, pwede natin siya integrate into 6DUF, yung mas malaki. So, siguro gagamit tayo ng mas magandang microcontroller and mas magandang servo driver. So, kapag, yan. So, yan. Yan. So, ayan. Thank you very much. And, wag mong kalimutang i-like and share and subscribe this video. Bye-bye. Yan. Uy. Bye-bye.